Sa kuta, naglalaban ang mga kabalyero ng McLean at ang mga umaatake. Sa parehong kuta, tila nakikipaglaban din si Eileen, at hindi siya masyadong nagtatagumpay. Habang bumabangon siya mula sa lupa, kinikilala ng kanyang kalaban ang kanyang kakayahan, sinasabing hindi na masama. Ang taong ito ay si Aslan, na ngayon ay nagtatanong kung lahat ba ng mga babaeng matapang sa pamilya McLean ay ganito. Nang makita ito, napagtanto ni Eileen na hindi talaga nagmamalasakit si Aslan sa iba, at nakatuon lamang sa kanya. Mas partikular, napagtanto niya na naglalaro lamang si Aslan sa kanya. Pagkatapos ay hinamak ni Aslan si Eileen, tinatanong kung ano ang problema, at kung galit siya dahil pinaglalaroan siya ng isang unggoy. Nang marinig ito, napagtanto ni Eileen na tama siya, at sinabing nakakagaan ito. Sa pagbibigay ni Aslan ng buo niyang atensyon habang pinaglalaroan siya, pinapanatili niyang abala ang isang mataas na ranggong kabalyero. Tumawa si Aslan at sinabi kay Eileen na maglalaan siya ng oras para makipaglaro sa kanya. Kasabay nito, nakikipaglaban si Logan sa tatlong kabalyero ng Bifrost. Sinubukan pa ng isa sa kanila na inisin si Logan, tinatanong siya. Ano ang problema? Dahil nabalitaan niyang ang panganay na anak ay isang mataas na ranggong kabalyero, kaya't walang dapat maging problema para sa kanya. Gayunpaman, tila ang panunuya na ito ay isang panggulo lamang, dahil hindi nila naitulak si Logan kahit isang pulgada. Nagsimulang mag-usap ang mga kabalyero sa kanilang sarili, at ang may pilak na buhok ay nagtanong kung totoo ang mga tsismis tungkol sa pagkasugat ni Sir Franz kay Logan. Gayunpaman, pinutol sila ni Logan, tinatanong kung ano ang kanilang binubulong. Sinabi niya na ang mga kabalyero ng Bifrost ay nakikipaglaban gamit ang kanilang mga bibig sa halip na ang kanilang mga espada. Nang marinig ito, tinawag ng kabalyerong may pilak na buhok si Logan na isang mayabang na bastardo, at sinabing makikita niya kung hanggang kailan ito makatatagal. Sabay-sabay silang sumugod kay Logan ng may buong lakas. Hindi man lang natinag si Logan, at pinanatili niyang matatag ang kanyang mga paa, at ang kanyang espada ay nakatutok sa kaaway. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, at inihanda ang kanyang kontra-atake. Sa isang iglap, nagawa niyang mapunta sa likod ng kanyang mga kaaway, at nasugatan din silang lahat ng sabay-sabay. At tila malaki ang epekto ng mga sugat na ito sa mga kabalyero ng Bifrost. Habang nakatingin kay Logan sa kanyang balikat, hindi makapaniwala ang kabalyerong may pilak na buhok sa kanyang bilis. Habang nakatingin din si Logan sa kanila, nagtataka ang kabalyero ng Bifrost kung kailan siya nakalipat sa likod nila, dahil hindi man lang niya nakitang umangat ang mga paa ni Logan mula sa lupa. Iniisip ng lalaki na ginamit ni Logan ang kanyang force para gumalaw ng mas mabilis. Ngunit ipinikit ni Logan ang kanyang mga mata, at sinabi sa lalaki na halata ang kanyang iniisip. Nang makita ito, niinas ang mga kabalyero. Ibinaling ni Logan ang kanyang ulo, at muling hinamak ang mga umaatake, tinatanong kung hindi sila makagalaw dahil nanginginig ang kanilang mga paa sa takot. Sinubukan ng isa sa dalawang kabalyero na pakalmayan ang kanyang kasamang may pilak na buhok, sinasabing si Logan ay isang kahangahangang kalaban, at kailangan nilang mag-ingat. Nang makita ito, naisip ni Logan na may dahilan kung bakit may ganitong titulo ang mga mataas na ranggong kabalyero, kaya't hindi sila mahuhulog sa parehong mababaw na panunuya ng dalawang beses. Bukod dito, lahat sila ay nakagawa rin ng kahangahangang bagay. Habang umaatake si Logan, nagawa nilang protektahan ang kanilang mga mahahalagang bahagi gamit ang tiyak at minimal na paggamit ng force. Pinagpawisan si Logan. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang espada, sinasabing dapat niyang kalimutan muna ang Moonlight Knight, dahil mas nag-aalala siya kay Aslan, ang mabilis na kabalyero. Nagpasya siya na hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaro sa mga taong ito, kaya't lumundag siya para umatake at tapusin ito ng mabilis. Nang makita ito, naghanda ang mga kabalyero na salubungin ang atake ni Logan. Gayunpaman, maaaring hindi sila kapantay ni Logan, dahil sa parehong iglap ginamit niya ang Spirit Shadow na tinuro ni Felix, at napunta sa likod ng kabalyerong may pilak na buhok, handa siyang patumbahin. Mabilis na napagtanto ng kabalyero ang nangyayari, ngunit wala siyang oras para mag-react. Buti na lang para sa kanya, nakita ng kanyang kasamang may berdeng buhok ang galaw ni Logan, at inatake siya para iligtas ang kanyang kaibigan. Sa parehong segundo, inilagay ni Logan ang kanyang paa sa ulo ng kabalyerong may pilak na buhok,
at naghanda siyang humakbang. Lumundag siya sa hangin, direktang patungo sa kabalyerong may berdeng buhok. Tila naglaho ang lalaking inatake niya matapos harangan ang atake ni Logan. At tinawag ng kabalyerong may bigot si Logan na bastardo. Narinig ito ni Logan at lumingon sa kanyang kalabang may bigote. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang espada sa lupa at pinuno ito ng force. Ginawa niya ito para magpakawalan ng isang malakas na alon ng force na umaakyat mula sa lupa patungo sa kabalyerong may pilak na buhok. Nang makita ito, natigilan ang kabalyerong may bigote. Matapos itong gawin ni Logan, sumugod siya sa lugar kung saan nag-iwan ng ulap ng alikabok ang pagsabog na dulot ng force. Habang ginagawa niya ito, lumitaw ang kabalyerong may berdeng buhok sa likod ni Logan at naghanda siyang hiwain siya mula sa likod. Habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at inilalagay ang lahat ng mayroon siya sa kapangyarihang ito. Pagkatapos ay ngumisi siya, puno ng pawis, at may kaunting dugo sa sulok ng kanyang bibig, iniisip niyang ito na, napatay na niya si Logan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi ito ang kaso, dahil muling gumalaw ng mabilis si Logan sa likod niya at naghanda siyang patumbahin siya. Madaling pinabagsak ni Logan ang kanyang kalabang may berdeng buhok. Nang makita ang kapangyarihan at katumpakan ni Logan, tinanong ng kabalyerong may pilak na buhok si Logan kung sino siya. Halos hindi nakatayo sa kanyang mga paa, nanginginig at dumudugo. Tinanong niya si Logan kung ano ang nangyayari sa mga galaw niya. Gusto niyang ituloy ang pangungusap, sinasabing gumagalaw si Logan na parang multo, nang biglang tumusok ang dulo ng isang espada sa kanyang dibdib. Kahit si Logan ay natigilan sa nakita niya. Tila gawa ito ni Ronyan, na masayang makitang hindi nasaktan ang kanyang kapatid. Nakita ang kanyang kapatid, ipinatong ni Logan ang kanyang kamay sa balikat nito. At sinabi ni Ronyan na nang makita niyang nakikipaglaban si Logan sa tatlong mataas na ranggong kabalyero, tumakbo siya upang tumulong. Sinabi niya tila nagawa niyang saksakin ang kaaway sa puso sa tamang oras, nang lumitaw si Victor sa likod ni Ronyan at sinabi na siya ang unang humiwas sa ulo. Nang marinig ito, nena si Ronyan at lumingon upang salungatin, sinasabing siya ang unang sumaksak sa puso. Pagkatapos ay nagpatuloy si Victor, sinasabing siya ang unang humiwas sa ulo. Ang dalawang ito ay mas nag-aasal kapatid kaysa kay Logan at Ronyan. Nagsimula silang mag-away sa harap ni Logan, sinasabi ni Ronyan na itigil ang pagsasabi ng kasinungalingan, dahil hindi ito ugali ng isang kabalyero. At sumagot si Victor na pakinggan ni Ronyan ang kanyang sariling payo, at sinasabing, sa paraan ng pagkilos ni Ronyan. Siya ay 2 beses na mas mahusay na kabalyero kaysa kay Ronyan. Pagkatapos ay lumingon silang dalawa kay Logan, tinatanong ni Ronyan ang kanyang kapatid kung hindi niya nakita siyang pinatay ang kabalyero. At sinasabing humihingi siya ng tamang paghuhusga. Nang makita ito, ngumisi si Logan at nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay binutukan niya ang ulo ng dalawa. Sinabi ni Logan na walang paghuhusga na dapat gawin, dahil mula sa nakita niya, sabay silang ginawa ito. Pareho nilang nagawa ang sinabi nila ng sabay, at inutusan silang panatilihin ang kanilang atensyon sa larangan ng digmaan. Matapos marinig ito, tumahimik silang dalawa, at humingi ng paumanhin kay Logan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga paa, at sinabing salamat doon, mas malaya na siya ngayon, at sinabing kailangan niyang magmadali. Sunod, nakikipaglaban pa rin si Eileen kay Aslan, at tila nanginginig siya, lubhang natatalo. Gayunpaman, hindi siya sumuko, itinutusok ang kanyang espada ng malalim sa lupa, at ginagamit ito upang manatiling nakatayo. Nang makita ito, humanga si Aslan, sinasabi kay Eileen na ang kanyang fighting spirit ay tumutugma sa isang malakas na lalaki, dahil hindi siya naglabas ng kahit isang sigaw ng sakit. Pagkatapos ay sinabi niya na mabuti ito, dahil ito ang nagpapasaya dito. Gayunpaman, hindi masyadong natutuwa si Eileen, dahil iniisip niyang nawawalan siya ng lakas sa kanyang braso. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang sarili kung mayabang ba siya nang isipin niyang makakaya niyang labanan niya ang isang advanced na kabalyero. Kung balak ni Aslan na patayin si Eileen agad, matagal na siyang patay. Sa sumunod na sandali, lumundag si Aslan patungo kay Eileen, naglalayong hawakan siya sa leeg, at ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Hinawakan niya si Eileen sa leeg, at itinaas siya sa hangin. Hinamak pa niya siya kung gaano siya katikot.
Pagkatapos ay ngumisi si Aslan, at sinabi kay Aileen na magpasya na siya, dahil aalagaan niya siya ng mabuti. Hinigpitan niya ang leeg ni Aileen, at sinubukan niyang humawak sa kanyang braso gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pagkatapos ay dumura siya sa gitna ng mukha ni Aslan. Habang itinataas ni Aslan si Aileen lalo sa hangin, sinabi niya sa kanya na magpapakamatay na lang siya kaysa gawin ang sinasabi niya. Nang marinig ito, tumawa si Aslan, at nagpakita ng nakakatakot na ngisi. Pagkatapos ay ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon ng mukha sa seryoso, at tinanong si Aileen kung sa tingin niya ay may pagpipilian siya. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang kanyang hawak, sinasaktan si Aileen, at sinasabi sa kanya na maglalaan siya ng oras upang ipakita sa kanya ang impyerno. Pagkatapos ay tumawa siya, nasisiyahan sa pag-ungol at paghingal ni Aileen para sa hangin. Gayunpaman, hindi nagtagal ang sandaling ito, dahil tila may bumabagabag sa kanya. Iyon ay nang ibaling niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat, at nakita si Logan na gumagalaw sa kanyang likod, na may mabilis na ngiti sa kanyang mukha, handa siyang patumbahin sa susunod na sandali. Nang makita ang papalapit na talam ni Logan, hindi man lang kumurap si Aslan, at sa halip, tinanong si Logan kung bakit ayaw niyang makipaglaro sa kanya. Nang tamaan ni Logan si Aslan sa kanyang atake, ang lahat ay nilamon ng isang pagsabog. Gayunpaman, nagawang harangin ni Aslan ang atake. Siya ay natulak pabalik ng ilang metro. Nang makita ito, naintriga si Aslan. Pagkatapos ay tinulungan ni Logan si Aileen na tumayo mula sa lupa, upang dalhin siya sa ligtas na lugar. Tinanong siya ni Logan kung nakakatayo siya, at sinabi ni Aileen na okay lang siya. Nang makita ito, sinabi ni Logan sa kanya na pumunta sa doktor ng militar, at sumang-ayon si Aileen. Tumingin si Aslan sa eksena, at sinabi kay Logan na nakakasagabal siya sa kanyang kasiyahan. Pagkatapos ay nagpakita siya ng nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, at sinabing dahil inaalis ni Logan si Aileen, nangangahulugan ito na gusto niyang palitan siya. Tumingin si Logan kay Aslan, at bumagsak ang pawis mula sa kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang kamay, at sinabing kahit na siya ang umatake kay Aslan, ang kanyang kamay ang nakakaramdam ng sakit. Doon napagtanto ni Logan na hindi ito magiging katulad ng pakikipaglaban niya sa mga mataas na ranggong kabalyero. Naglalaban sina Aslan at Logan, at ang kanilang bilis ay hindi kapanipaniwala, hindi sila makita ng ibang mga sundalo na nakatayo sa paligid. Mayroon silang isang tanong. Alam nilang mabilis si Aslan, ngunit nagtataka sila kung paano nakakasabay si Logan sa kanya. Sinabi ni Aslan kay Logan na hindi masama ang kanyang bilis, at tila mayroon siyang magandang artifact sa kanyang mga kamay. Sabay nilang hinigpitan ang hawak sa mga espada, nagpakawala ng isang ipo-ipo ng hangin. Pareho silang naitulak paatros dahil sa kanilang lakas at naghanda upang muling sumugod. Pagtingin kay Aslan, napagtanto niya na tiyak na mayroon din itong artifact. Matapos siyang labanan, napansin niya na ang mga mabilis na galaw na iyon ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng isang artifact. Nang makita ang paraan ng pagtingin ni Logan sa kanya, sinabi ni Aslan na naririnig niya ang mga iniisip ni Logan. Sinabi niya na lahat sila, ang mga maharlika, ay pareho, at kapag hindi nila kayang sumabay sa kanyang bilis, doon sila bumabagsak. Sinabi niya kay Logan na hindi siya magiging iba, at tumalon upang atakihin siya. Inihampas niya ang kanyang espada pasulong, sinugod si Logan ng buong lakas niya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang espada na may tingin ng kahihiyan sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang nakita ay kinagulat niya. Umatake din si Logan at nasugatan ang kanyang kanang balikat. Sa kasamaang palad, wala rin sa magandang kalagayan si Logan, dahil umubos siya ng dugo matapos ang kanyang atake. Nang makita ang force ni Logan, sinabi ni Aslan na tama si Franz, at talagang gumagamit si Logan ng kakaibang lihim na teknik. Muling tumalon si Aslan upang atakihin si Logan, at ang kanilang mga alon ng force ay nagbanggaan sa isa't isa. Natakot si Aslan dahil hindi na niya maabot si Logan. Si Logan naman ay nakangiti. Naisip ni Logan na alam na niyang maririnig ni Aslan ang tungkol sa kanyang lihim na teknik mula kay Sir Franz, kaya imposibleng makagawa siya ng isang sorpresang atake sa kanya. Kaya iniisip niya na kailangan matalo si Aslan sa lalong madaling panahon. Tinitingnan ang kanyang sitwasyon, napagtanto ni Aslan na sinusubukan siyang e-corner ni Logan.
Nagalit si Aslan dahil walang sino man ang dapat maka-corner sa kanya, ang pinakamabilis na ranggo na kabalyero. Tumingin si Logan kay Aslan na may pamatay na intensyon sa kanyang mga mata, naghahanda upang sirain ang lahat ng humahadlang sa kanyang daan. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang gusto, dahil sa sumunod na segundo, ang espada ni Aslan ay ilang milimetro lamang ang layo sa kanyang mata. Swerte si Logan dahil sumablay ang kanyang atake. Tumingin si Logan sa kanyang likuran at napansin ang butas na naiwan sa lupa ng atake. Tumingin siya kay Aslan at tinanong ang kanyang sarili kung talagang swerte iyon. Doon niya napagtanto, hindi ito swerte, kundi pagkakamali ni Aslan. Ang ambush sa Kastilyo Tomodo, ang sugat na natamo niya mula sa isang kalaban na kanyang minamaliit, at ang patuloy na sundalo ng McClane na kanyang nilalabanan. Naisip ni Logan na naging impatient si Aslan dahil sa kanyang hindi inaasahang sitwasyon. Kumalma si Logan at naisip na magagamit niya ang lahat ng ito laban kay Aslan. Tumalon siya pasulong gamit ang kanyang buong bilis at lakas. Handa nang muling atakihin si Aslan. Nang makita ito, naghanda si Aslan. Tinanong si Logan kung gagamit siya ng isa pang trick. Nagharap sila, at may kakaibang tingin si Aslan sa kanyang mukha. Nang makita ang tindig ni Logan, tiyak na may napagtanto siya. Naisip niya na hindi iiwas si Logan sa kanyang susunod na atake, at tila totoo ito, dahil tila papunta si Logan sa dulo ng espada ni Aslan. Tinawag pa ni Aslan si Logan na baliw na bastardo dahil dito. Tinanong ni Aslan si Logan kung gusto niyang sabay silang mamatay, habang tinutuya siya ni Logan kung may mali ba. Tinanong niya si Aslan kung natatakot siya, na mas nagpagalit sa kanya, at tila nawawalan siya ng kontrol. Itinutok ni Aslan ang kanyang espada pasulong, at tinanong si Logan kung talagang iniisip niyang tatayo lamang siya at tatanggapin ito. Mula sa kanilang mga silweta, tila nagawa nilang saksakin ang isa't isa. Sa katotohanan, hindi ito ang kaso. Tila bumagsak si Logan sa lupa, habang nakatayo pa rin si Aslan. Nasugatan si Aslan, ngunit buhay. Nang makita ang nangyari, nagsimulang tumawa si Aslan. Nagawa niyang talunin si Logan, tinawag siyang tanga, dahil lumapit siya sa kanya na handang mamatay. Ngunit bahagya lang niyang nasugatan ang kanyang tadyang. Sumigaw si Aslan na ito ang kanyang panalo laban sa McClane. Pagkatapos ay nagambala si Aslan ng isang tunog na nagmumula sa kanyang likuran. Ito si Eileen, na dumating upang tulungan si Logan. Nang makita ito, tinawag ito ni Aslan na tamang-tama ang dating. Sinabi niya kay Eileen na aayusin din niya siya ngayon. Habang nagpakita siya ng tingin ng takot at hindi makapaniwala, nang makita ang katawan ni Logan. Sinabi pa ni Aslan na kukunin niya ang espada sa tiyan ni Logan, at gagamitin ito kay Eileen. Gayunpaman, tila hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa kanyang plano, dahil sa sumunod na sandali. Isang liwanag na nagniningning mula sa likuran ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ang Pulse Heiress na binigay ng hari. Nang makita ito, nagtaka si Aslan kung bakit kumikinang ang Pulse Heiress na iyon. Iniisip na mga pari lang ang nakapaglalabas ng liwanag na tulad nito. At doon niya napagtanto na walang paraan na nangyayari ito. Sinubukan niyang muling atakihin si Logan, sinasabi na dapat niyang sirain ang Pulse Heiress na iyon ngayon din. Pasalamat si Logan, pinigilan siya ni Eileen, itinutok ang kanyang espada sa kanyang leeg. Gayunpaman, nagawa ni Aslan na harangin ito. Sumigaw si Eileen na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit walang paraan na hahayaan niyang makahadlang siya kay Logan. Tila hindi masyadong nagmamalasakit si Aslan dito, iniisip lang na kung hindi dahil sa kanyang kalagayan, ang atake ni Eileen ay hindi gaanong makakapinsala. Itinulak ni Aslan si Eileen palayo, gamit lamang ang isang braso, at nang lumingon siya, nakita niya ang katawan ni Logan na lumiwanag. Tinawag siya ni Logan na unggoy, at sinabi sa kanya na oras na para sa ikalawang round. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuha ni Logan ang espada ni Aslan.